Herpulicol test, mga kababayan. Nako, mukhang masasaktan po dito sa pangalawang topic natin. Bakit po, mga bossing? Sabi dito sa Bombo Radio Philippines, hiling na magpa-test si Pangulong Bongbong Marcos, ipinababasura ng Korte Suprema. Wala na. Bakit to, mga kababayan? Biruin mo, no? Bago mag-eleksyon, sigaw ng mga kakamping, no? Na si Pangulong Bongbong Marcos daw po ay magpa-test, no po, base do at ukol do sa ipinagbabawal na gamot na paggamit daw po. Ngayon, nung eleksyon pa lang o bago mag-eleksyon pa lang, mga kababayan, ginawa na po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. At ang nagrepresenta pa nga niyan sa publiko, wala pong iba, mga bossing, kung di si Panor, si Vic Rodriguez. Di ba ginanon niya pa nga yun, mga kababayan? At ako po ay humahanga doon sa mga kababayan natin na mga kakamping. The moment na nakita na po nila yon, the moment na inilabas po ni Vic Rodriguez, yun pong naging resulta noong test ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, sila po ay tumahimik na. Kumbaga, iginalang po nung mga kakamping, nung mga dati natin tinatawag na mga dilawan, yung resulta po nung testing ni Pangulong Bongbong Marcos. Inulit pa ho yan, mga kababayan. Pagkatapos po na manalo ni Pangulong Bongbong Marcos, may pag-ulit pa po na ginawa. Ibig sabihin, 2 beses po nangyari, mga Boss Chief Amo, sir. Kaya naman po yung ating mga kababayan na mga kakamping, talagang sabi, okay, sige, straight na tayo, diretso na tayo doon sa mga problema ng bayan. Ngayon, nakikita ng mga kakamping, no, kung paano po humarap at kung paano kumilo si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-asikaso at pagresolba ng problema ng ating bayan, mga bossing. No? Kaya kung nakikita nyo po ang naging resulta, nag-unite po ang pink at pula o unti-unting nag-unite ang pink at pula dahil po nirerespeto nila yung mga gawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa kabila po ng 2 beses na ipinakita ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos, yun pong resulta, no? Ang mga DDS po na mga uto-uto na nagpapauto kay Roque, mamaya isa sa pag-uusapan natin o pinaka-main natin, si Roque, mga kababayan, mukhang napasubo na talaga. Ano po? mamaya nyo na ako tanungin kung ano yung ibig ko sabihin napasubo si Roque. Kasi sila Roque, yung mga nagpapakalat na si Pangulong Bongbong Marcos daw po ay yung mga kagaya nito na gumagamit ipinagbabawal na gamot, etc., etc. Naglabas pa sila nung mga video na kesyo daw po pulburon video ang tawag nila nun, na ultimo po sila ay nahiya, no? Napag-usapan na pati iyon, nandyan na pala yung baby ko na si Jenny Ramos, di ba? baby, yari ka mamaya. Ang sabi ng Korte Suprema mga kababayan, dapat mga DDS, langya kayo, ihintun nyo na yan dahil nag-utong-utuon na kayo. Malamang ang sandali bago ko ituloy, malamang ang sasabihin nung mga vlogger at noong mga suporta ni dating Pangulong Duterte, binayaran ang Supreme Court. Yan ang sasabihin nila, mga kababayan. Kasi po, sa palagi na hindi tumutugma at hindi para sa kanila, yun pong mga nagiging ganitong balita, ang lagi po nilang sinasabi, binayaran. Diba? Sabi ni Jenny Ramos, kanina pa ako nandito, Sir Mark, ngayon mo lang ako napansin. Ay, naku, pasensya na ho. Hiling na magpatest si PBBM, ipinababasura sa Korte Suprema. Nagsumite ng komento ang Office of the Solicitor General sa Korte Suprema ukol sa petisyon ni former House Speaker Pantaleon Alvarez, no? At iba pa na humihiling na sumailalim sa physical at mental examination kabilang ang test sa ipinagbabawal na gamot ni Pangulong Bongbong Marcos. Itinuring ng OSG bilang phishing expedition. Yun naman po talaga ang nangyari dyan no? Phishing expedition. Yan yung totoong phishing expedition
naalala nyo po mga kababayan, nung si Batorni, hindi pa nagtatago. Sino yung Batorni? Si Batorni po mga kababayan, si Bato de la Rosa. Ano po? Kung naalala nyo po yun, mga boss chief sir, meron pa yung paano-ano, may pahiring-hiring pa yan sa Senado patungkol po daw dun sa PIDEA leak na inilabas nung kasama niyang kalbo din, no? Na si Calvo Morales, na ang tanging gusto lang palang maging vlogger. Kaya pala nakisali kila Maharlika. Gusto pumaldo din mga kababayan. Nalaman na paldo yung galawan po doon sa mga DDS kapag ka-vlogger ka, biruin mo naman. Merong mga sila mga nag-aaway-away. Yung kabilang kampo, yung kampo ni Maharlika, may sinasabi na yung kampo daw ng kabila na kapwa nila mga vlogger nang susolicit daw po doon sa mga OFW. Siguro, ganun yung gusto na mangyari ni Calvo Morales, mga kababayan. Kaya sali ako dito, magbablog na din ako, tatayo ako bilang, agent, kung ano bang agent ng bayan, ang putik na yan. Biruin mo, tapos na yung issue doon sa Pulburon video, napahiya na po sila. Isang taon ho yata niya dinidiskusyon kaya naubusan ng followers at hindi na pinapanood ho mga kababayan. O di ba? Yung PIDEA leak ni Bato de la Rosa, may nangyari po ba? May napala po ba ang mamamayang Pilipino? Gusto nila i-link mga boss chief si Chris Angel. Gusto nila si Chris Angel kasi nandiyan na. Gusto nila i-link mga kababayan ang Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan merong naalala ko yung isang kaibigan daw po ni First Lady Lisa Marcos na si Kumar. Inililink nila yon para umakyat papunta doon po sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Uulitin ko po ang tanong, may nangyari po ba doon? Wala. Nagpatawag sila ng kung sino-sino para makakuha ng mga ebidensya laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala din pong nangyari mga kababayan. Yun yung totoo na fishing expedition po. Na nag-aakusa sila, wala naman pong patunay at tapos kung sino-sino ang papatawag doon sa Senado para makakuha ng ebidensya. Failed, sabi nga ni Sir Chris Angel. Di po ba? Ano po ang napala ng mamamayang Pilipino doon? Pag-aaksaya ng pera ng pondo ng bayan. Siyempre po mga bossing, yung mga ganun pong patawag na mga hearing-hearing. O meron pang mga pa-catering yan. Di ba nga sabi? Nitong si alias Picoy? Hindi ko po alam na magsalita ka pa lang pala ng gawa-gawa ng mga ganun-ganon, mapapatawag ka na dito sa Senado at mapapakain pa. Masarap yung pagkain ni Picoy noon, mga kababayan, ha? Diba? Yung mga ganon, pondo ng bayan, aksaya sa oras ng Senado, yun po lang ang naidudulot ng mga kagaya nila Batorni, nila Bato de la Rosa, mga boss chief sir. Walang kakwenta-kwenta, mga bossing. Ipinababasura na, no? Kaya't hiniling nila na sa kataas-taasang hukuman na ito ay maibasura lamang. Kapag ka ang naging sagot ng Korte Suprema dyan ay tumugma doon sa hiling ng OSG, sasabihin ng mga DDS, naku, nabayaran ang Korte Suprema. Oo, ganyan naman ho lagi sila Pinupolitika lang ang mga Duterte. Yan ang lagi nilang isinasagot din ho sa atin, mga kababayan. Di po ba? Ngayon, ngal-ngalan ito. Lalo na si Roque, mga bossing. Mamayang konti, si Roque na ang susunod nating tatalakayin. Kasi naman yung mga issue nila, yung mga paninira nila kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, wala naman talaga Gusto lang nila na matanggal, masibak, maalis sa pagiging presidente si Pangulong Bongbong Marcos dahil ito pong mga iniidolo nila ay nag-aapura na at kasi po ang daming mabubuking, ang daming mabubuko, ang dami pong matutunghayan doon sa mga ina-idol po ng mga DDS. Kagaya na lang niyang impeachment na yan. Ang dami nating nalaman. Nako, si Jenny Ramos
nagmiyembro na din po sa ating YouTube channel, mga kababayan. Ang daming matutunghayan, ang daming malalaman. Kagaya na lang ng mga senador na nadadawit ngayon, mga bossing. Si Boss Jinggoy, kaya naman yan nandiyan sa panig ng mga DDS, umaasa na mapatanggal din si Pangulong Bongbong Marcos. Wag kang magkakaila ka pa, Jinggoy, kasama ka doon sa pinuputukan. Di ba? Kasama sa pinuputukan, mga kababayan. Di ba? Magagano si Boss Jinggoy, itago ang CCTV. Itago nyo ang CCTV. Kunyari pa si Boss Jinggoy, ayun, mukhang problemado siguro si Boss Jinggoy. Dahil nagsalita na ang ombudsman. Sir Paulo, shoutout po sa inyo. Sir Paulo, alisin ko na ito.